Top 10 pinakamabibentang produkto sa sari-sari store. Mga kanegosyo, disclaimer lang po Itong mga produkto na babanggitin ko sa inyo ngayon ay maaari pong magbigay ng isang magandang ideya para sa iyo. Pero maaari rin naman na tumaas ang kilay mo at iwanan kitang nakanganga habang nanonood ng video ko diyan sa bahay mo. Pwede po kasi na itong mga produkto na pag-uusapan natin ngayon ay malakas sa tindahan ko. Pero pagdating diyan sa tindahan mo ay pwedeng hindi. At hindi porket hindi ko nabanggit ang ibang produkto dito sa vlog ko, ibig sabihin ng kanegosyo hindi na to magiging malakas o hindi ito malakas o bumibenta para sa ibang tindahan. Kagaya nga ng sinasabi ko sa inyo mga kanegosyo na iba't ibang tindahan, may iba't ibang potential po yan at iba't ibang mga sari-sari store owners, meron niyang iba't ibang diskarte at sistema sa kung paano nyo palalaguin ang inyong kanya-kanya mga negosyo. Makinig ka ng mabuti kanegosyo dahil yung pang-anim sa mga produkto na babanggitin ko ay siguradong makukuha ko yung interest mo. O ano pa nga bang hinihintay natin di simulan na natin to. Number 1 nga sa listahan ko kanegosyo, syempre walang iba kung hindi bigas. Bakit? Kailangan pa ba natin pag-usapan niyang kanegosyo? Basic essential po yan at maraming Pilipino ang panatiko ng kanin, hindi ba? Kaya sa lahat ng tindahan mga kanegosyo, napaka-importante po ng panindang bigas. Except na nga lang kanegosyo kung hindi masyadong kagandahan yung ibinebenta mong bigas, Kaya kung ganon, I highly suggest na maghanap ka ng ibang supplier na makakapagbigay sa'yo ng bigas na talagang tatangkilikin ng mga Pilipino. Pangalawa sa listahan ko kanegosyo at sigurado ako na lahat ng mga sari-sari store owners dito sa Pilipinas ay mag-a-agree sa akin. Ano yun? Siyempre sigarilyo. Alam nyo, simula umaga, hapon, maging patay ang oras kanegosyo at hanggang gabi ay walang tigil ang pagbenta ng sigarilyo sa mga tindahan dahil bisyo yung kanegosyo at ang tao hindi na baling hindi kumain. Huwag lang makaligtaan yung pagbili ng kanilang bisyo. Tama ako? Tama. Pangatlo sa listahan ko kanegosyo, bisyo pa rin siyempre. Alak, tama ka kanegosyo. Alam nyo, parte po ng kaligayahan ng mga tao yan ang pag-inom ng alak. At kung minsan, ang mga sari-sari store owners na kagaya ko, sila po ang umuubo sa sarili nilang panindang alak. Ako po, sa totoo lang, tinigil ko na po yung aking pag-inom ng alak. At napapansin ko, gabi-gabi ako nagiinom. Kasi nga, masarap uminom ng alak. At kapag ka merong okasyon sa kapitbahay mo, siguradong sa tindahan mo ang punta. Lalo na kung kumpleto ang mga paninda mong alak diyan sa tindahan mo. Ang mga Pilipino mahilig sa okasyon, mahilig sa kasiyahan, mahilig sa kaligayahan. At kapag tuwing nangyayari yun mga kanegosyo, hindi po pwedeng hindi present ang tindang alak diyan sa tindahan mo. Hindi ba? Alam nyo kung minsan nga madalas pala ang mga tao nagrereklamo sa tuwing tumataas ang bigas, hindi ba? Pero kapag tumataas ang alak, walang problema, di ba? Bili lang ng bili hanggat may pambili. Totoo, di ba kanegosyo? Tama? Pang-apat kanegosyo. Ito, napaka-importante nito at napakalaki ng ambag na ginawa nito para sa tindahan ko, especially sa pagbabayad ng mga monthly billings kagaya ng kuryente at tubig. Alam mo ba kung ano yon? Tama ka kanegosyo. Yelo. At karamihan sa mga sari-sari store owners ay nagtitinda ng yelo dahil alam nila na sobrang fast moving itong yelo kanegosyo at talagang makakaipon ka kapag nagtitinda ka ng yelo. Imagine, minimal lang ang kapital dito. Plastic at tubig syempre, pagkatapos kuryente rin syempre. Pero ano pa nga ba magagawa mo? Since gumagana yung rep mo, lagyan mo ng yelo para hindi naman sayang, di ba? Sa umaga, yelo. Sa gabi, yelo. Especially sa tanghali kanegosyo. Napakaraming bata ang inuutusan ng mga magulang nila para mag-ikot sa mga tindahan kung saan sila makakabili ng yelo. Panlima kanegosyo. Siyempre walang iba kundi kape. 3-in-1 coffee. Alam nyo, sa totoo lang kaya hindi ko sinama dito ang asukal dahil isa yan sa mga pumatay sa asukal kanegosyo. Dahil bakit pa nga naman bibili ng asukal kung meron namang kape na 3-in-1, hindi ba? Especially kung yung asukal sa kape o sa Milo o sa gatas mo lang ginagamit. Ang mga tao kapag gusto magkape, walang pinipiling oras yung kanegosyo. Sa umaga, gusto mo magkape, bumili ka. Sa tanghali, sa gabi, kahit yung patulog ka na, nagkakape ka pa rin. Totoo yung kanegosyo at ako, sa totoo lang, napakaraming beses kong uminom ng kape sa loob ng isang araw at malamang ganun ka rin. Kaya ang kape ay may tuturing ko na isa sa mga fast-moving products sa tindahan ko.
Bago tayo tumuloy sa pang-anim mga kanegosyo, gusto ko munang ipakilala sa inyo ang Volts, ang charger na sa kalam. Especially para sa mga tao na gustong magsimula ng kanilang negosyo ngayong 2024 kanegosyo. February pa lang, pwede pa. Simulan mo na yan, wag mo nang ipagpa next year pa kung gusto mong mag-business. At ang kagandahan dito, hindi mo kinakailangan magkaroon ng sari-sari store para simulan tong negosyo na to. Eto kanegosyo, panoorin mo. Para po sa mga kanegosyo natin na gustong magdagdag ng mapagkakakitaan, hayaan niyong ipakilala ko sa inyo ang Volts, ang charger na sa kalam. Ito pong kumpanyang ito ay nag-o-offer ng mga produkto kagaya ng cellphone chargers, cable, earphones at marami pang iba na maaari mong idagdag sa mga paninda mo. Especially kung katulad kita na may sari-sari store business din. Napaka-effective nito mga produkto na ito para mas lalong dumami at sadyain ng mga tao ang tindahan mo. Dahil itong mga produkto na nakikita nyo ngayon ay hindi natin maitatanggi na araw-araw mong ginagamit. Ibig sabihin, walang duda kanegosyo na kailangan ito ng mga tao. Dahil kung maoobserbahan mo kanegosyo na halos lahat ng tao ay merong sariling cellphone. Pero hindi lahat may sariling charger. Napakalaki ng advantage mo para makasurvive sa competition kung meron ka nito sa tindahan mo. Dahil lahat ng taong nagmamayari ng cellphone ay target market mo. Ikaw may cellphone, anak mo may cellphone, nanay at tatay mo may cellphone, maging ang lolo at lola mo kanegosyo gumagamit din ng cellphone. Ibig sabihin, lahat sila ay maaaring sumadya sa tindahan mo para tumangkilik sa produktong ito. Alam mo, simula nang inilagay ko itong Volt sa tindahan ko ay napakalaki ng bilang ng mga bagong customer na sumasadya sa tindahan ko. Dahil sa buong Pateros, ako lang at ang mga resellers ko ang nagtitinda nito. Hindi na nila kinakailangan pang magpunta sa mall para lang makabili ng ganito. Dahil ang sagot sa problema nila kanegosyo ay nasa loob na mismo ng tindahan ko. At ito nga po ang Volts, ang charger na sa kalam. Para sa mga interesado na gawing negosyo ito, pwede na po kayong makapagsimula sa halagang 888 lang, which is yung trial package. O kung sa palagay mo, mabibitin ka sa trial pack dahil gusto mo ring alukin maging mga katrabaho mo, mga kaibigan mo, kaya subukan mo po itong sulit package sa halagang 1988 lang. Mas malaki po ang pwede mong kitain. Kung ikaw naman ay kagaya ko na sari-sari store owner din, ay highly suggest kanegosyo na ito ang kunin mo. Dahil siguradong babagay ito kapag nilagay mo na sa tindahan mo. Sa halagang 3,388 lang kanegosyo, napakarami na ng produkto ang pwede mong may offer sa tao at higit sa lahat, may kasama na itong steel frame na magpapapogi dyan sa tindahan mo. So, paano maka-order? Yung link nasa comment section sa baba. Okay, back to the video tayo mga kanegosyo. At since napag-usapan natin at napanood mo kung ano ang Volts, ang charger na sa kalam, syempre ang pang-anim natin ay walang iba kundi ang Volts kanegosyo. Kailangan ko pa bang sabihin kung bakit? Napanood mo naman, di ba? Pero hindi. Sige, since nakuha ko ang interest mo, ang Volts kasi mga kanegosyo ay talaga pong masasabi ko na fast moving. Bakit? Katulad nga na sinabi ko sa video kanina na walang ibang meron na nagtitinda nito sa area ko maliban sa akin at sa mga resellers ko kanegosyo. Kaya kapag ka nasira ang cellphone, ang charger pala mga kanegosyo at ang kanilang mga cable at earphones, wala silang ibang takbuhan maliban sa tindahan ko. Ganyang kalupit ang Volts kanegosyo. Kaya kung interesado ka, yung link nandyan sa comment section sa baba. Or pwede mo silang i-direct message sa kanilang Facebook page mga kanegosyo. Ayan po, Volts, ang charger na sa kalam. Sabihin nyo lang po, napanood nyo ang Volts kay Mark Salazar dito po sa YouTube. Message nyo na sila at marami po ang mag-a-assist sa inyo. Masayang mag-a-assist sa inyo mga kanegosyo para matugunan kung ano ang mga katanungan ninyo. Pampito, toys mga kanegosyo, cheap toys. Alam nyo, ito po yung bumubuhay kapag kapatay ang oras sa tindahan ko kasi yung mga bata, imbis na matulog, lumalabas. Pumupuslit papunta sa tindahan ko para makabili lang ng murang laruan na ibinebenta ko. Minsan nga nag-aaway pa yung magnanay sa tuwing dadaan sa tindahan ko dahil kapag yung nanay kasama yung kanyang anak, talagang napapapreno yung bata, napapalingon sa tindahan ko kasi napakarami mga laruan na nakasabit sa tindahan ko. Kaya talagang wala siyang ibang magawa kundi hilahin yung kanyang nanay at magtututuro doon sa tindahan ko. At syempre, away na yan mga kanegosyo. Kaya binabalaan kita kung gusto mo magtinda ng laruan dapat ready ka kapag nag-away yung mag-ina sa harap ng tindahan mo. Pang-walo na tayo mga kanegosyo at binabati kita kung nakaabot ka dito. No? Ibig sabihin,
talagang interesado ka na magnegosyo, or kung nagne-negosyo ka na talaga namang business-minded ka negosyo. Ano nga ba yung pangwalo natin? Pangwalo ba tama? Tama, pangwalo. Shampoo mga kanegosyo, talaga namang fast moving yan dahil araw-araw po kinokonsume ng tao yan, di ba? Hindi ko na kailangan explain kung bakit. Naliligo ka, di ba? Kailangan mo ng shampoo. Gago! Number 9 mga kanegosyo, talaga namang napaka-fast moving na itong produkto na to sa tindahan ko. Especially kapag dumating na ang petsa de peligro mga kanegosyo. Wala nang pera yung customer mo, di ba? Talagang binabudget niya na yung kanyang pera at wala na siyang pang-ulam, wala na siyang makain. Ano pa ba ang kailangan niyang bilhin? Walang iba kundi itlog, mahal ng sardinas, mahal ng mga delata mga kanegosyo. Ang pinakamurang pwede niyang bilhin at makain sa tindahan mo ay walang iba kundi itlog. Kanin na lang ang kailangan niya kanegosyo, solve na yung ulam niya dahil itlog, magprito lang siya, tapos ang boxing mga kanegosyo, di ba? At isa pa, araw-araw kinokonsume ng mga tao yan kanegosyo, sa breakfast, sa tanghalian, sa dinner, di ba? Itlog, napakasarap niyan at masustansya pa. Pang-sampu, noodles mga kanegosyo, syempre, pansit canton, Lucky Me at kung ano pang mga klase ng noodles o brand ng noodles ang malakas sa tindahan mo. Araw-araw kinokonsume ng tao yan kanegosyo kahit alam nilang masama sa kalusugan, talagang hindi magpapapigil yan para makakain ng pansit canton. Kagaya ko, alam nyo nung kalakasan ko pang kumain mga kanegosyo, talagang kahit meron kaming ulam, talagang magluluto ako ng pansit canton dahil napakasarap niyang kanegosyo. Ang sarap-sarap kumain talaga ng pansit canton. At naobserbahan ko sa tindahan ko, talagang napakabilis naman po gumalaw ng noodles, especially ng pansit canton sa tindahan ko. Kasi nga, masarap. At yan ang top 10 fast-moving products sa tindahan ko. Ikaw kanegosyo, ano-ano yung mga 10 produkto na umaariba dyan sa tindahan mo? Comment mo naman sa baba dahil katulad mo, gusto ko ring malaman yan kanegosyo. At kung hindi ka pa nakafollow sa aking Facebook page, follow ka na kanegosyo, especially kung gusto mo ng ganitong klase ng mga usapan, yung mga business tips, yung mga sari-sari store tips, at mga comedy skits mga kanegosyo. Nagpo-post rin po kami ng ganyan. Sa mga ka-YouTubers natin mga kanegosyo, no, hindi natin na-hit yung 2,000 subscribers nung January. Pero for sure ngayong February, masasapul na natin at maraming salamat sa inyo dahil talagang lubos ang suporta ninyo pagdating sa ating mga video na ipinapublish sa araw-araw. Yun lang po mga kanegosyo, maraming salamat sa inyo.